Yun, magandang tanghali sa lahat ng ating ka-MUG, sa ating mga ka-BTP, at syempre sa ating mga kabatas at ang mga ka-UB, no? At welcome sa panibagong video reaction ng inyong Lolo Mag. Okay, ito po ay video to ng ni Teacher Mark na nireactionan ni I am Shanwin. Ito po ay patungkol sa tupad na tila ginamit ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Which is maling-mali, di po ba? At bawal na bawal. Pero bakit nangyari na nagamit ni Senator Raffy Tulfo itong tupad sa kanyang pansariling pansarili to dahil isa siyang politiko eh. Di ba? Ngayon, siyempre, gamitin natin tong video ni Shanwin. Alam nyo naman, pagka I am Shanwin, kompleto resibo yan. At napakagaling na explanation at opinion. Ano po, ako naman, idadagdag ko lang yung dito. Kasi gamit na gamit din dito eh. Well, kaso lang, hindi nga lang kasing garapal nito. Ano po, na yung pagmumukha niya ay nandoon sa tarpaulin na may nakalagay na tupad. Sobrang naman yata, sobrang garapala naman yata ito. Di po ba? Gagamitin mo ang isang branch ng gobyerno ng isang politiko. Tama ba ito? Well, yun, panoorin natin si I am Shanwin, no? Kung paano niya ito explain. Do it. Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today, pag-usapan nga natin ang pagpapalapad ng papel ni Aidel sa distribution ng tupad. There are a few things that we need to discuss about tupad. Ano-ano na ba ang mga naging anomalies patungkol sa mga tupad? And few things that maybe we need to understand as early as now. Actually, dapat nga matagal na itong napag-usapan. Yes. So dito nga sa reaction video ni... Kasi nga, every election, nagagamit ang tupad. So dito, no, ayoko namang magano, no, pero kasi parang baka masabing hearsay, no. Ganun naman talaga mangyayari, magiging hearsay. But, taong bayan mismo nagsasabi na pag hindi ka kaalyado ng governor, ng congressman, hindi ka mapapasok sa tupad. Lalong-lalo na, ganun din sa mayor, no? Hindi ka mapapasok sa tupad kasi ang napapasok lang yung kanilang mga kaalyado na kakampi na obviously na bumuboto sa kanila tuwing election, no? Teacher Mark. So, sinike niya yung mga photos na nagkakalat ngayon sa internet. Actually, nakita ko na rin ito sa isang post galing sa isang grupo na may isang Alvin Chuteng na pinakita itong photo na to. Actually, shinare ko yan kila Teacher Mark. So, nag-dig deeper si Teacher Mark dito sa issue na to. Kaya ito yung naging topic niya. So, dudugsungan na lang natin yung naging reaction ni Teacher Mark. Yan. Diba? Parang sobra namang aga to para sa pangangampanya or what? Diba? Yung tupad na yan, galing naman sa gobyerno natin yan. Bakit kay Aidel Raffy? Pumuputo kasi sa larangan ng social media, pumuputok na itong si Raffy Tulfo ay may planong tumakbong presidente. Kaya naman, laging nag-grandstanding sa Senado, na which is kalimitan sablay ang kanyang mga argumento, no? Tuloy natin. Masulat dyan. Anyway, no?
unang batiin na magandang gabi si Kawan Up, Sine and Stone Trooper, may Fluffy Malos, I collab with Tayo. Dole. Inabi, kapal ng mukha. Pinoy, hello. Being Glorious, magandang gabi sa'yo. No One Knows, Micholo Alfonso, Loretta Adawag Antonio, Gil Gutom sa Kapangyarihan. Rocket, ayun, Maylene, Delphine Junior Garay, Jerry, Grace S. Ito, si Alvin Tu Eng. Siyang CEO, ex-CEO, sell something, di ba? Ngayon, this happened sa Cebu. Makikita na naman yan, di ba? Tupad payout. Ito dapat yung yung banner nila, no? Yung kulay green. Okay? Tupad payout. Yan sana. Pero, ewan ko, nandyan yan natin ha. Nakasulat dito, Office of Senator Rapi Tulfo -Dole. Grabing garapal, no? Imagine, tupad. Tapos yung mukha niya, doon ang laki. Tapos, Office of Senator Rapi Tulfo. My goodness. Okay? So, ano ba? Collab? Tupad. Tulong. So, yun. Yung ibig sabihin, displaced workers, payout. Kakampi mo sa Senado. Okay? Handog ni Senator Idol Rapi Tulfo. Yun ang hindi ko maintindihan. Imagine, medyo ano ka lang. Bago natin tuloy si Shanwin. Grabe. Di ba? Parang lumalabas dito na pera niya yung pinamigay dyan. Hindi natin alam. Pero kung pera niya yung pinamigay dyan, bakit tupad ang ginagamit? Di ba? Yung tupad ba yan? Yung tupad na yan? Ay, yung tupad na yan. Ano yan? Kasi sinasabi ni Rafi Tulfo dyan sa banner. O yan, dito na to. Panoorin natin mabuti kung paano ito in-explain ni Shanwin, ayon sa kanyang research, no? So yan, dito natin mapapatunayan kung dapat ba itong ginawa ni Rapi Tulfo? Diba? Or sinasabi ng banner dyan na inihahandog. Ano ang inahandog dyan ni Rafi Tulfo? Matanong ko lang. One thing that you have to understand, guys, ang DOLE, isa po siyang administrative agency. When I say it's administrative, it is under the executive branch of our government. Tandaan nyo, meron tayong 3 branch of government. Executive, judiciary, at saka legislative. Ang DOLE, under po yan ng executive. At ang tupad program is under po ng DOLE. Ang nagpopondo ng tupad taxpayer money. So, see? Diba? Pera natin. Pera natin yung ginagamit sa tupad na yan. Tapos, andyan yung pagmumukha ni ni Rapi Tulfo dyan sa tarpaulin na yan. Ano ang koneksyon ni Rafi Tulfo sa distribution ng tupad? Ngayon, for us to fully understand, ano nga ba ang tupad? Paano nga ba nagkakaroon ng distribution ng tupad? So, tingnan natin tong nakita kong article galing kay jobstreet.com. So, everything you need to know about DOLE's tupad. Okay? What is tupad? BK, you are qualified for it. It is a community-based safety net program that will provide temporary employment to workers from the informal sectors who are either underemployed, self-employed, or displaced marginalized workers whose earnings are affected due to the ECQ. So, yun, kaya ko nga po ito kinontent, no? Para ma-educate po tayo, lalo-lalo yung mga kababayan ko na, di ba, na halos parang inosente sa mga ganitong bagay.
para malinawan tayong lahat. Kung saan napupunta yung ating mga pinaghihirapang tax na binibigay sa ating gobyerno. Di ba? Na dapat sa tamang paglagyan yung pera dapat mapunta. Yung pera natin. Kasi nagpapagod tayo, nagpapakahirap tayo eh. Kakaltasan tayo ng tax, tas gagamitin lang ng isang politiko sa sarili niyang pangangampanya, yung pera natin na lumalabas, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Di ba ba? Kaya ang tanong nga dito eh, bakit nandyan yung pagmumukha niya? Pera ba niya? O may parte ba ng pera niya ang pinamigay dyan sa tupad na yan? Yan ang tanong dito eh. Diba? Parito na yung tupad nagsimula no panahon ng COVID. Kaya ito yung sinasabi ko. Makialam tayo sa issue. Dapat, alamin natin kung ano yung mga issue at makialam tayo. Kasi tayo yung mga nahihirapan dito. Hindi silang mga nakaupo. Sila nagpapasasa lang. Di ba yung mga tiwali hindi ko naman nila lahat. Kasi may mga matituno naman, kaso napakaliit na porsyento. So sabi rito, what are the benefits? Beneficiaries will be given employment. Lakayan natin guys para mas makita nyo. Beneficiaries will be given employment for 4 hours per day for 10 days. They will get paid with a minimum wage in the region for a days of work. This is also a one-time grant, and for further assistance, DOLE can refer them to the SWD. Benefits will also include personal accident insurance, brochure on health and safety, and cleaning, disinfecting materials for barangay workers. And who will submit the application? Barangay captains. Who will submit the application? Barangay captains, mayors, and other local government officials should facilitate applications to the nearest DOLE. Mhm. If the barangay or LGU is not familiar with the process, you can reach out, okay, to the number, blah, blah, blah. How to apply? Workers will need to go to the barangay office or municipal public employment office to have their name listed in the beneficiaries. For groups, DOLE recommends to list the listings to be done by a group representative. For individual applications, send an email to your regional office. DOLE will conduct a quick validation with your LGU. How will the worker receive their pay? This is the most interesting part. It will be sent via money remittance, which will be organized by your LGU. 50% of the payment will be given at the 5th day of work, and the remaining payment will end on the 10th day of the work. For areas with no remittances available, your local LGU excuse me, can coordinate with DOLE for cash payout. So, sino magka-cash payout? LGU o si DOLE? Diba? Ngayon, kung ganito pala yung sistema nila, anong kinalaman ni Idol? Diba? Panoorin natin tong video na to galing sa mayor ng... Guys, I'm not a Bisaya, but I'm trying to understand. Doon sa mga Bisaya po, kindly interpret this. And pa-type na lang po sa comment section. Ano po yung sinasabi rito ni Mayor Gika. Gipahigapon na usab ang payout sa tupad na dito na pod ang beneficiaries ng Dumanjog, Cebu. Gipanggulahon ni Mrs. Mart Tulfo tungod. May mga Bisaya po na mga panood nito, paki-interpret na lang din po. Salamat po. Ang anak ni Senator Raffy Idol Tulfo kauban si Mayor Gika ug Vice Mayor wow. Parehong Gika. Ano-ano kaya ito?
ang pagpapahigayon Dynasty is real. ng maong distribution sa cash assistance nga dito sa atong mga kaigsuonan dinhi sa lungsod ng Dumanjog. Gipadayog nila ang dakong pasasalamat ngadto sa Dole, Region 7 ug sa buhatan ni Senator Raffy Idol Tulfo. So I really don't understand. I seriously don't understand. When you say tupad, Tingnan natin baka may nag-interpret. Pero hindi naman makita yung ano rito. Comment eh. Yan ko lang Tingnan natin. Nga tupad nagikan na sa opisina sa usa ka senador, basically sinabi niya na ang tupad kay galing sa office ng isang senador. Hindi niya minensyon na galing talaga. Grabe. Hindi niya minensyon, sabi dun sa comment, galing daw sa office ni Raffy Tulfo. So pera niyang ginastos? Hindi raw binanggit doon na galing sa opisina ng Dole. Grabe na to, men. Tuloy natin. it's coming from Dole. Diba? So bakit nga nandito kay Raffy Tulfo? Ay, panoorin natin tong video ni Mayor Gig. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong pag-anhi. Ayan, sabi dito sa banner na to, Office of Senator Raffy Tulfo, Dole, tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged. Di ba kagarapalan na yung ganito? Dole. Tama po ba to, Dole? For displaced workers payout, nakampi mo sa Senado, handog ni Senator Idol Raffy Tulfo at ng Department of Labor and Employment. So, if this is what they're saying, does that mean na nagbigay ng pondo si Raffy Tulfo dyan? Handog? Sabihin na natin nagbigay si Raffy Tulfo ng pondo dyan. Tama ba yan? Tama pa rin ba yun? Kapag ba ginamit mo ang tupad, ang opisina ng tupad, bilang isang politiko, kahit magbigay ka pa ng pondo dyan, magiging tama na ba yun? Nagamitin mo ang tupad? Yun ang tanong ko dito eh. Diba? Ni Senator Idol Raffy Tulfo at ng Department of Labor. Nakakatawa, no? Mas malaki pa yung pangalan ni Raffy Tulfo Oo nga eh. kaysa sa Dole, which is, ang tupad is program. Hindi nga mabasa eh. Diba, handog ni Senator Idol Raffy Tulfo, handog niya. Pero yung Dole, hindi mo mabasa sa ilalim mo. Grabe. Actually ng Dole. At kung mapapansin nyo, walang logo nung bagong Pilipinas. Diba sabi ni PBBM na yung logo ng bagong Pilipinas should be everywhere. How much more itong tawag dito galing ng Dole. Diba? Karon niadtong Mayo 2022. Ito namang mga taong to. Di ba nila alam yan? Wala ba, mangmang ba sila? Di ba? Mangmang ba sila na talagang pinapangalandakan pa nila na yun ay galing sa opisina ni Senator Raffy Tulfo? Turbutol yung mga sabi ko eh. Tulfo? Di ba? Inyong gitabangan si Senator Raffy Tulfo nga nahimong number 1 senator diri sa atong pinalanggan. Ito kasi yung ito kasi talaga yung hirap.
Yung mga tao, yung mga mamamayan nasasamantala, yung mga mahihirap nasasamantala ng todo. Kasi hindi sila ini-inform ng maayos. Kagaya yan, malamang hindi naman sila in-inform dyan na yan ay galing sa DOLE. At ahasang sinasabi ng mga ito na yan ay galing sa opisina ni Rapi Tulfo. Di mo ba? Kawawa yung mga nagtatrabaho, kawawa yung mga OFW na nagbabayad ng tax. So, karon pa Ayan, oh. nga ang tupad gikan sa opisina sa Itinatanim sa utak ng mga tao na yon na yan ay galing kay Rapi Tulfo. usa ka senador, bitambungan gayud sa anak Oh, di ba? sa senador. So, yun nga. Okay, hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi niya eh. Doon sa mga nakakaintindi, does that mean na, kailangan din natin itong itanong eh, sa DOLE, yung pinamigay dito sa payout na to eh. Yung binigay bang payout ng tupad DOLE sa mga beneficiaries, dumoble? O dumami ang nakatanggap? Kung nag-contribute si Idol dito. Yun nga, tatanong ko ulit, kung nag-contribute man si Rapi Tulfo dyan, dapat ba nandyan yung pagmumukha niya? Dapat ba nandyan, mas malaki yung pangalan niya? Di ba? So, pag nag-contribute ka sa isang branch ng gobyerno, pwede mo na siyang gamitin? Bilang isang politiko? Pwede pa siguro kung pribado kang tao eh. Na nag-contribute eh, di ba? Ano ko? Kasi malinaw naman dito sa banner na, ginamit nila, di ba? Ano sabi? Handog ni Senator Idol Rafi Tulfo at ng Department of Labor and Employment. Hindi kasi guys, hindi lahat ng is makakatanggap niyan. Una, nakita niyo naman, kailangan mong mag-apply. Yun, kailangan mo specific amount lang sila. Kailangan mo mag-apply. Tapos kailangan kakampi ka ng politiko. Doon nagagamit din ng tupad. Diba? Kailangan kakampi ka ni mayor, kailangan kakampi ka ni governor, kailangan kakampi ka ni congressman para makapasok ka dyan sa tupad. No requirements. Isang requirements lang ang kailangan. Kailangan kaalyado ka ng politiko para makapasok ka dyan. Ito lang ibibigay doon sa mga beneficiaries ng tupad. At ayon nga rin doon, it's a one-time thing. So, is it safe to conclude or to think na mas dumami ang naging beneficiary dahil nag-contribute si Idol? O lumaki yung natanggap ng mga taga-tupad? Kumbaga, dalawang fund ang lumabas dyan. Pondo na binigay ni Idol Rafi at saka ng DOLE o pondo lang ng DOLE ang ginamit sa distribution ng tupad na yan. Diba? So, we need to understand that. Karon, Tama. Kailangan nating maintindihan yan kung nag-contribute ba talaga dyan si Rapi Tulfo. At kung hindi, napakasakit naman po nun, DOLE. Diba? Hinahayaan nyo na itong mga politiko na to na gamitin ang tupad para sa sarili nilang kapakanan. At alam nyo, bawal na bawal yan. Dapat may gawin kayo dito, DOLE. Huwag kayong patulog-tulog dapat. atong Mayo Tulfo nga nahimong namere sa atong karon pa nga ang tupad gikan sa opisina sa usa ka senador bitambungan gayud sa pagtulong mo sa mga mahirap. Sana maging presidente ka na namin. Kita mo?
Pati t-shirt, sabi pa nung tatay, sa pagtulong mo sa mahihirap daw. Gamit na gamit ang mga mahihirap. Diba? So naman kasing mahihirap, asa sa ayuda. Dapat magsikap po tayo. Wag po tayong paggamit sa mga politiko. Madami pong paraan para mabuhay. Itaas nyo naman yung dignidad ng pagkatao nyo. Huwag puro tayo asa. Okay, naniniwala ako, tinatrabaho nyo naman yan. Nga lang, di ba? Buksan naman po natin, iisip natin na ito ay may mali dito. Mahirap. Sana sa Ayun. tulong mo sa mga mahirap, Oh, sana diba? maging presidente ka na namin. Tama ba yun? Parang, obviously, kampanya na to. Diba? Nakaka-high-blood. Ano yung goal? Hindi, yun na nga yung goal eh. Sabi nga ni tatay, sana maging presidente ka na namin. My goodness. Wawa tayo pag naging presidente yan. Ano yung goal ng pagdidistribute ni Idol? Yun yung goal. Ano ba yung goal? Nagpapasalamat ang papa ko at sinusuportahan niyo pa rin siya hanggang ngayon. Masaya ako dahil ako ang pinadala niya dito para ibigay ang tupad allowance niyo. Napakaswerte niyo. Wait, balikan natin yung sinabi ng anak ni Raffy Tulfo. Ang pondo ba, yun yung tanong ko kagad eh. Ang pondo ba nanggagaling sa opisina ni Raffy Tulfo or ang pondo ba ay nanggagaling sa DOLE? Diyan sa dinistribute sa tupad na yan. Napakaswerte nyo dito sa inyong mayor at sa inyong vice mayor. Swerte nyo dito sa inyong tupad allowance nyo para Ayan. Pakinggan natin mabuti itong anak ni Raffy Tulfo. ibigay ang tupad allowance nyo. Napakaswerte nyo dito sa inyong mayor at sa inyong vice. Ito yung gusto ko maintindihan. Yung tupad allowance ba na dinistribute dyan? This is a question to DOLE. Yung tupad ba na pinagay dyan sa lugar na yan, ay galing sa inyo o sa opisina ni Raffy Tulfo? Vice Mayor at sa mga konsehal. Excited na ba kayo makuha ang inyong tupad? Ayan! Yan ang energy na gusto ni Idol Raffy Tulfo. Tontuwa sila, di ba? Tontuwa sila pero hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Di ba? Wala silang naiintindihan. Ang alam lang nila, tulong yan ni Raffy Tulfo sa kanila. Di ba? Na bandang huli, si Raffy Tulfo na pasalamatan, hindi yung DOLE. Hindi yung gobyerno. Hindi yung mga taxpayer. So tama si Shanwin. Kay Raffy Tulfo ba galing yung pinamigay dyan na payout? Si Raffy Tulfo ba ang nagpasahod sa kanila? Diba? So kung hindi sa kanya galing, so ginamit ni Raffy Tulfo ang tupad at nagamit yung pondo natin, yung pera nating mga mamamayan para sa kanyang sariling kapakanan bilang isang politiko. Kasi may balak maging presidente. Yun na yun eh. Kaya nga lagi grandstanding, di ba? So sakit lang isipin talaga na nangyayari yung ganito, no? At nakakaawa tayong mga Pilipino. Lalo yung mga pobre na gamit
Diba? Ay, pobre din naman ako. Diba? Gamit na gamit. Kaya lang, ako yung pobre na hindi nagpapagamit sa politiko. Promise yan, hindi ako nagpapagamit. Ngayon, kung may kinakampihan man akong politiko, kasi alam ko siya yung tama. At kung maging mali siya, hiwalay ako. Hindi ako susuporta. Diba? Yung dapat ang gawin natin, isipin natin para makakabuti para sa lahat, hindi para sa sarili. Diba? Hindi natin madadala sa hukay kung ano yung manakaw mo sa gobyerno. Lahat tayo mamatay. Lagi nyo isipin yan. Para hindi tayo maging ganid. Oh, yan, di ba? Gamit na gamit. So, nandito lang no, mga kababayan. No? Sana mabuksan yung mga isip ng mga kababayan natin tungkol sa mga ganitong issue. Sana yung mga tao makialam sa issue. Alamin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Sa probinsya natin, sa bayan natin. Para hindi tayo naloloko ng mga politiko. Nakakala natin tulong ng tulong sa atin pero ang totoo, sarili nilang tinutulungan nila. At tayo, mga pobreng mahihirap, ang tumutulong sa kanila para maiangat yung pamumuhay nila. Para makuha nila yung gusto nila. Para maging bilyonaryo sila. Habang tayo naghihirap. Kaya tuwang-tuwa yung mga yun pag naghihirap tayo lalo eh. Kasi pag umasenso tayo, hindi nila tayo magagamit eh. Diba? Kaya lang no, maraming salamat kay Shanwin at kay Teacher Mark at sa lahat ng mga vloggers natin kay Attorney Claire Castro no, kay Attorney Libayan. Maraming salamat po sa inyo kasi marami po ako natututunan sa inyo no. At paano nakakatulong ako dito sa bayan namin na maimulat yung aking mga kababayan. At makakatulong sa kanila sa mga problema nila lalo na si Attorney Claire no. Napakadaling lapitan pala ni Attorney Claire. Isang text mo lang, sumasagot eh. Okay. So yun no, mga kababayan, muli isang magandang araw sa inyo. At syempre huwag natin kakalimutan na isa na tayong mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.